Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat o God na kami po ay muling magkakasama online. Salamat Lord God sa kapahingahan, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kayo po ang aming speaker, kayo po ang aming teacher tonight. At dalangin ko po Panginoon na patuloy nga na yung mga prayer requests, mga concerns po namin. Patuloy na katagpuin niyo po Jesus Christ. Sa inyo po Lord God ang paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight sa ating 114 na topic, Unveiling the Mysteries of Life. Kukuhanin po natin yung verse sa Ecclesiastes. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end. Basahin po natin sa Tagalog, mga ngaral. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So, this is actually one of my favorite verse. Wala na lahat ng bagay ay ginawa ng Lord in His perfect time. Hindi aksidente na tayo po ay nagkakilala sa Tanawan City College, sa Trimex, hindi rin aksidente na tayo po ay dumadalo ng gawain ng Panginoon online. Lahat po ito ay itinakda ng Panginoon. Pero sabi nga ng verse, 'di ba, hindi natin naunawaan talaga yung ginagawa ng Panginoon sa simula-simula pa hanggang sa wakas. E-desire natin na alamin yun. Siyempre, hindi naman po pareho yung level ng thinking natin sa paraan ng pag-iisip ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan patuloy lang tayo nagtitiwala sa Lord. So, eto pong Ecclesiastes na binasa po natin, this is actually attributed to King Solomon. So, si King Solomon po, siya yung anak ni David kay Bathsheba. So, si King Solomon din yung pinakamatalinong tao na nag-exist here on earth. Amen. Kasi si Jesus Christ, syempre 100% man and 100% God. Yung talagang 100% man na pinakamatalino ay si King Solomon. He explores the enigmatic or yung palaisipan na nature of life and the search for meaning amidst its complexities. Alam nyo kapag binasa mo yung Ecclesiastes na book, yung mga ngaral, marami ka talagang practical life lessons na matututunan doon. Kaya if you have time, feel free to read that book of the Bible. Yung napili po natin na verse, it reflects the overarching theme of the book, acknowledging God's sovereignty over all things while recognizing the limitations of human understanding. Pag sinabing God is sovereign, in control siya sa lahat ng bagay. Remember, the Lord is all-knowing God, all-powerful God, omnipresent God. At dahil doon, nare-recognize natin na yung kaalaman natin, karunungan natin, wisdom natin, limited. 'Di ba? Hindi katulad ng Panginoon na unlimited. Written during a time of Israel's prosperity under Solomon's reign, Ecclesiastes grapples with existential questions and philosophical ponderings, offering timeless wisdom for navigating life's mysteries. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan may mga question ka sa buhay, 'di ba? Pwede mong gamitin yung salita ng Diyos para magkaroon ka ng clarity kung ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol doon sa sitwasyon mo. At mababasa mo yon sa Ecclesiastes. So, 5 points ang gusto kong ituro sa atin tonight. Number 1, God's timing and sovereignty. So, wag mong ipagduldulan yung oras na gusto mo. Kasi tandaan mo, may oras, may panahon ng Panginoon, and the Lord will always be in control. Yung Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, it presents a poetic depiction of life's lessons. Mamaya, life's seasons rather. Ating babasahin yung verse na yan. It illustrates the divine order and timing ordained by God. So we will discuss how God's sovereignty governs the ebb or the movement and flow of life's experiences even in moments of uncertainty or adversity. We will also emphasize the importance of trusting in God's perfect timing and acknowledging His sovereignty over all circumstances. So kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung ano man ang sitwasyon natin, dapat lagi mong tatandaan that the Lord is always in control.
tingnan mo, ito yung sabi ng salita ng Diyos sa mga ngaral chapter 3 verses 1 to 8. May takdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, 'di ba lahat tayo isinilang sa mundo, pero darating ang time mamamatay po tayo. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, 'di ba? Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. 'Di ba, dadaanan natin talaga yung season of life na minsan lumuluha tayo, nalulungkot tayo, pero eventually dadaanan din natin yung season of life na tayo ay tatawa, na tayo ay magiging maligaya. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, 'di ba? Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, 'di ba? Lalo na kapag mga mahal natin sa buhay, minsan kailangan, lalo na Filipinos tayo, most of us, marami tayong relative, family, friends na nagtatrabaho abroad, 'di ba? Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala na iyon, 'di ba? May mga 10 years silang magkasama, nagmamahalan, then eventually hindi na sila nagmamahalan. Hindi na nila gustong isa't isa. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. 'Di ba, how many of us, ang dami natin na tinreasure na gamit ng mga bata tayo, then eventually nung tumanda na tayo, tinapon na natin or pinamigay natin. Even yung mga damit na gustong-gusto nating isuot before. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ayan, just right now, 'di ba? Oras ito na kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. 'Di ba, yung dating mahal na mahal mo ngayon, kinapupuotan mo. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So, dito ini-emphasize lang nung verse na may takdang panahon para sa lahat ng bagay. At tandaan mo na kahit anumang season of life ang pinagdadaanan mo, always trust the Lord because the Lord is always in control. Pangalawa, human limitations and divine wisdom. Sabi nga ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, 'di ba, since limited nga yung wisdom na meron tayo, kailangan natin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. The verse that we have read encourages us to trust in the Lord with all our heart and leaning not on one's understanding. So minsan lalo na kapag ibig na ibig, 'di ba? So hindi na nagtitiwala sa Panginoon. Sinusunod yung nararamdaman ng kanyang puso, yung kanyang emosyon. So kailangan andun yung full trust natin sa Panginoon kung ano man ang sitwasyon or pinagdadaanan natin sa buhay. So it explored the tension between human limitations in comprehending the mysteries of life and God's infinite wisdom. It also highlights the need for humility in recognizing the vastness of God's wisdom and the finite nature of human understanding. So dahil doon, dapat na-humble down tayo, nare-recognize natin na kailangan natin ng Diyos, na kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kasi yung Panginoon yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Pangatlo, the paradox of suffering and joy. Dito sa James chapter 1 verses 2 to 4, it speaks of finding joy in the midst of trials, knowing that they produce perseverance and maturity. 'Di ba napakahirap noon? Sabi nga, paradox, kabalintunaan. Sabi ng verse, mga kapatid, magalak daw tayo kapag tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Eh 'di ba? Ang natural response natin kapag dumadanas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, sinisisi natin ang Diyos. Sinisisi natin ang buhay. Nagagalit tayo sa sitwasyon. Nalulungkot tayo, nagdurusa tayo, di ba? Dapat daw nating malaman na nagiging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Di ba, totoo yan? The more na marami tayong mga dinaranas na pagsubok, the more na lumalapit tayo sa Panginoon. The more na nare-realize natin na kailangan natin ng Diyos. Kaya nga, dumaraan tayo sa mga ganitong pagsubok kasi minsan ginagamit din ito na tool
para tayo ay makalapit sa Panginoon. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Pero dalawang bagay lang yan. Minsan kasi dahil sa sobrang dami ng pagsubok mo sa buhay, sa halip na mapalapit ka sa Diyos, lumayo ka sa Diyos. Dapat, every time na meron tayong mga challenges in life, mga pagsubok ng buhay, the more na tumatatag yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So dito diniscuss natin yung kabalintunaan na nature ng suffering and joy in the Christian life wherein trials often yield growth and spiritual depth. Lalo tayong lumalago, lalo tayong lumalalim sa ating relasyon, tumatatag ang ating pananampalataya kay Jesus dahil nga sa mga trials, sa mga pagsubok ng buhay na ating kinakaharap. So we have to embrace life's mysteries. We needed to understand that even in pain, kahit sa season na malungkot ka, sa season na nalulungkot ka, sa season na kapos ka, 'di ba? God can bring forth beauty and redemption. So kailangan lang natin na patuloy na magtiwala sa Panginoon. Point number 4, the search for meaning. Yan, di ba? Ang dami ng gano'n, sabihin nila, mag-a-unwind sila, pupunta sila ng ganito, sila lang soul searching, hahanapin nila yung kanilang sarili, di ba? So, hinahanap nila yung meaning ng buhay. Yung Ecclesiastes chapter 1 verses 2 to 3, it laments the vanity and fleeting nature of life's pursuits under the sun. Tingnan nyo sabi ng verse. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat daw ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Di ba totoo? Kaya kung babasahin mo yung verse na to, kaya nga tayo nagpapakapagod para enjoy natin. So, tinuturuan tayo ng mga ngaral na hindi naman tayo permanent dito talaga sa mundo, 'di ba? Dahil hindi tayo permanent dito sa mundo, lahat ng meron tayo dapat ini-enjoy natin. Pero dapat yung goodness na nanggagaling sa Panginoon nasa atin pa rin. At dahil nilulubos lang natin yung ating existence here on earth, dapat naglalaan tayo ng oras at panahon sa Panginoon kasi yun yung lalong mahalaga. Sayang yung effort natin ng pagtatrabaho, pag-aaral ng too much, 'di ba? Kung wala naman tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. At the end of the day, ang tunay nating tahanan ay buhay na walang hanggan. At sana doon tayo sa kapiling natin si Jesus Christ in eternal life. So we explore the existential quest for meaning and purpose that permeates human existence as depicted throughout Ecclesiastes. So we have to be challenged to seek ultimate meaning and fulfillment in relationship with God rather than in worldly achievements or pleasures. Kasi sabi nga kaninang verse, walang kabuluhan. Kahit anong achievements ang ma-achieve natin, kahit na tayong pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinaka-talented, here on earth, ang sabi ng verse, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. So ano yung makabuluhan? Yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga, nagpapasalamat ako na kahit na minsan pagod tayo, di ba, ang dami natin kailangan gawin, naglalaan talaga tayo ng oras, ng panahon sa Panginoon kasi alam natin na ito talaga yung tunay na kahulugan ng buhay, na magkaroon tayo ng relasyon kay Jesus Christ rather than worldly achievements or pleasures. Amen. Ayan, point number 5, eternity in the human heart. Yan, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, it acknowledges the innate longing for eternity planted within the human heart by God. Yan, sabi ng verse, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya nga dito, yon pinalant na talaga sa puso natin ng Panginoon na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Tandaan mo, the very reason kung bakit tayo kinreate ng Lord ay para magkaroon ng fellowship with Him. 'Di ba? Natuwa ang Lord nung likhain ng tao kasi alam niya na yung tao pwedeng magkaroon ng relasyon sa kanya, pwedeng makipag-fellowship sa kanya. Pero hindi tayo ginawa ng Lord na robot na siya pa rin na magde-decide for us. Binigyan tayo ng Lord ng free will. So tayo ngayon, pinili natin. Meron tayong desisyon
na sumunod sa kalooban ng Lord. Pero always available yung grace ng Lord. Hindi naman talaga tayong naghanap sa Panginoon eh. Una tayong hinanap ng Panginoon. And then, nag-respond lang tayo dun sa panawagan ng Lord, kaya tayo ay sama-sama ngayon. So, we have to reflect on the significance of this divine imprint, pointing to humanity's inherent desire for transcendence and relationship with the eternal Creator. So we have to encourage ourselves to align our lives with the eternal perspective, finding hope and purpose in light of eternity. Ito, lagi ko tong sinasabi kapag nagba-Bible study ako, even kapag nagpipreach. Dapat yung ginagawa mo here on earth, iniisip mo na investment mo yan in eternity. So may relasyon ba yung ginagawa mo dito sa mundo, sa buhay na walang hanggan? May ambag ba yan? Yung mga karelasyon mo ba dito sa mundong ito, may ambag ba sa buhay na walang hanggan? So kailangan ang mindset mo lagi ay life after death. Yan. So sa ating conclusion, life's mysteries remain ever present, challenging us to navigate the complexities of existence with faith and humility. Through the lens of Ecclesiastes and other biblical wisdom literature, we uncover timeless truths about God's sovereignty, human limitations, and paradox of suffering and joy, the search for meaning, and the eternal longing planted within our hearts. Ultimately, as we embrace life's mysteries with trust in God's wisdom and guidance, we discover profound beauty and purpose amidst the enigma of existence. So, paano natin ma-apply? 5 bagay lang gusto kong iwanan sa atin tonight. Number 1, trust. We have to trust, magtiwala tayo in God's sovereignty and timing. 'Di ba? The Lord is always in control, alam niya yung lahat, 'di ba? So dapat magtiwala ka dun sa timing ng Lord. Huwag mong ipilit yung timing na gusto mo. Even when life's mysteries seem inscrutable, 'di ba? So minsan talaga very challenging yung life natin. Minsan sasabihin natin, Lord, akala ko ba sabi mo ibibigay mo 'to sa akin, pangako mo ito sa akin, pero 10 taon ako nagpe-pray, hindi mo pa rin binibigay sa akin, 'di ba? So, kailangan patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, cultivate humility. Tandaan mo, hindi ka mananalo sa Diyos, 'di ba? Sabi nga kung gaano kalayo ang langit sa lupa, gano'n kalayo ang pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. So, we have to recognize the limits of human understanding. And we need to embrace the mysteries of life with faith. So dahil doon, dahil alam mo hindi mo pala alam lahat ng buhay dito sa mundo, lahat ng misteryo ng buhay, kailangan mag-humble down ka at magtiwala ka sa Diyos. Patuloy kang pasakop at hingin ang karunungan, ang wisdom, ang contentment na nanggagaling sa Panginoon. Pangatlo, find joy and growth in the midst of trials. Dapat hindi mo tinitingnan yung mga pagsubok ng buhay na parusa sa iyo ng Diyos, nagalit sa iyo ang Diyos, kundi ito'y opportunity for you to grow. At dahil doon, meron kang joy. Knowing that God can bring beauty from ashes. 'Di ba? Kahit yung mga pangit na bagay sa paningin natin, kayang baguhin yun ng Lord, kayang pagandahin yun ng Panginoon. Kasi nga, all-powerful ang Lord, all-knowing ang Lord. So, alam niya lahat ng bagay. So, therefore, dahil hindi mo pala alam, kailangan ko magtiwala sa nakakaalam. So, patuloy ako magtitiwala dapat sa Panginoon. Number 4, seek ultimate meaning and fulfillment in relationship with God rather than in worldly pursuits. Ayan. So, ngayon kasi, di ba, iba na ang panahon ngayon. Dahil iba na yung panahon ngayon, syempre, ang dami nang ino-offer ng world. Minsan, nauubos ang oras at panahon ng tao sa gadget. Oras at panahon sa pagtatrabaho para mag-earn ng maraming kayamanan, ng maraming pera, di ba? So, kailangan, andun yung hinahanap talaga natin, yung tunay na fulfillment, yung tunay na kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Na kahit na minsan tinatamad tayo, na kahit na minsan may mga challenges talaga para hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon, nilalaban natin. Amen. Kasi alam natin na ito talaga yung tunay na layunin ng buhay. Number 5, we have to align our lives with the eternal perspective. Living in light of God's purposes and the longing for eternity planted within our hearts. So yung buhay natin, hindi po masama na magtapos tayo ng pag-aaral, hindi po masama na mag-earn tayo ng money, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng maayos na pamilya, pero kailangan yung buhay natin naka-align sa eternal perspective. Andun yung relasyon natin sa Panginoon,
andun na pina-prioritize natin yung kingdom of God here on earth at yung ginagawa natin here on earth ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God. Salamat o Jesus Christ na tinuturuan niyo po kami ng mysteries of life. Alam namin, Panginoon, na marami kaming questions. Marami kami mga katanungan, may mga doubts kami, Panginoon Lord God, pero naniniwala kami na yung Diyos namin pinaglilingkuran, makapangyarihang Diyos, all-powerful God, all-knowing God, omnipresent God. Alam namin, Lord God, na kayo po ang magre-reveal nito sa amin. At dahil limited ang aming knowledge, ang aming wisdom, patuloy kami magpapakumbaba sa inyong harapan at patuloy kami magtitiwala. At sa mga oras na may mga pagsubok kami, may mga trials, Panginoon Lord God, mga prayers na left unanswered, Panginoon, dalangin namin na andun yung kaligayahan. Andun na turuan nyo kami na mag-grow sa aming pananampalataya sa inyo at patuloy na magkaroon kami ng contentment, ng joy, Panginoon Lord God, sa paglilingkod sa inyo. And we pray, Lord God, na yung aming perspective maging aligned, Panginoon, sa kalooban nyo po sa bawat isa sa amin. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.